Pilipinas po. Kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list at isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan, ang vendor party list po, ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong Pilipinas po. So ang kasama ko po ay ang aming founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So ayan, kami po ang kumakatawa ng vendor party list. So ito po mga kabayan, pangapat siyang nominee ng vendors party list mga kababayan. Pero bakit siya yung nagsasalita dyan? Hindi ba dapat ang nandyan na nagsasalita ay yung number 1 nominee ng vendors party list? Ano po kaya ang layunin? Bakit siya po ang pinagsalita dyan, ang ini-interview? Kasi po mga kababayan, si Diwata ay sikat. Kaya malaki po ang may tutulong ni Diwata sa vendor party list na ito. Kasi kilala na siya, sikat na siya. Samantalang yung number 1 nominee at saka yung pangalawang nominee at pangatlong nominee sa vendors party list, hindi po sila kilala. O kaya po hindi sila yung ini-interview dyan. Hindi sila yung nagsalita. Dapat sila yung magsalita eh. Lalo na yung number 1 nominee. Tuloy po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga katanungan sa media na, no? Sige po. Magtatanong? Question please. Dwight Lapler. Clarification lang, sir. Pang ilang nominee po kayo ng Diwata? Pang ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors part. Okay. At pang ilang nominee po? Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Pang-apat po. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, ang vendor, kung makapasok po ang vendor sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos meron din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako state vendors. Doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. So, ganon. Sino pa po? Meron pa magtatanong? Wala na. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Magandang hapon, Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? Ayan, yung first 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung tatlo. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon? Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga, nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Yan nga po. Siya pinakat kasi kilala po eh. Yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan ika nga.
Ayan ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina na magkaroon kasi di ba sa dami ng party list pero wala pa po kasi nagrepresent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Okay, meron pa pong magtatanong. Robert Mano. Teleradyo po yan, Mr. Diwata. Sir, magandang hapon. If ever lang ba mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo, paano ninyo hahatiin yung oras ninyo? Let's say, for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide kung saan dapat. So binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyo pong party list group? Siyempre magpupokus tayo sa party list pero hindi naman pwedeng pabayaan ko rin yung tindahan ko. So, yun. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-underize tayo doon at free soft drinks pa. Okay, thank you. May question pa siya sa likod. Thank you. Hello po, good afternoon. Since kayo po yung fourth nominee ng Vendors Party List, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po dito po sa party list and sa... Ayan, ma'am, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Noong nakilala ko po si Vendor Party List, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino na ang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ito lang yung kaya namin gawin. Yan, mga kababayan. Alam niyo po, mga kababayan, maganda po yung hangarin ni Diwata. Bilang vendors, gusto niyang matulungan din yung kapwa niya vendors, lalo na yung mga maliliit na walang puhunan. Dahil naiintindihan niya yan dahil nga po siya mismo ay naranasan niya po yan. Maganda po ang kanyang layunin. Ang problema lang po dito, mga kababayan, si Diwata, baka po ginagamit lang siya bilang palamutin itong vendors party list. Dahil kung hindi nyo po alam, mga kababayan, ito pong vendors party list na ito po ay nabuo noong 2022. Ang mga namamahala po rito ay mga magkakaibigan at malalaking negosyante po ito. Mga may-ari po ng construction company. At tulad nga po nitong first nominee na si Malul Lipana. Siya po ay nagmamay-ari ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Tapos yung pangalawang nominee po, mga kababayan, ay mayroon naman pong pag-ari na travel agency. At ang pangalawang nominee nito, mga kababayan, ito po ay may kaso. Ito pong si Florencio Bisigan. May kaso po ito sa Batangas. Nasuspindi nga po ito, mga kababayan. Nasuspindi ito. Dahil ang kaso po nito ay possession for unregistered firearms. Pagkatapos kung pupunta po kayo doon sa social media account nila, yung Vendors Party List, hindi mo po makita ang nito, ang background. Ibig sabihin, itong pangalawang nominee may tinatago. Hindi ba dapat bilang wala kang itatago dyan? Pero ito may tinatago, kaya paano pagtitiwalaan itong mga Vendors Party List, lalo na itong mga nominee, number 1, number 2, number 3. Tapos itong number 3, isa rin may-ari din ito ng construction company. Kumbaga sa parang hindi ata vendors ang dapat kinatawan ng mga ito dapat construction company ang dapat na pangalan ng party list na ito, hindi vendors.
O tapos ngayon gagamitin nila si Diwata. O kaya, nako, kaya ang payo natin kay Diwata, gagamitin lang ito. Gagamitin ka lang nitong mga party list na ito para pagandahin yung kanilang vendor party list dahil kilalang kilala si Diwata, sikat na sikat. Kaya kung baga sa si Diwata gagawin palamuti para makakuha ng boto.